2:00 madaling araw, sa dulongang isang eskinita, isang salita na narinig sa isang maliit na kwarto ang nagpabago sa lahat. Ito ay isang kwento ang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng isang 39 taong gulang na may-ari ng tindahan ng lechon manok na namatayan ng asawa at isang 32 taong gulang na hiwalay sa asawa na sumandal sa isa't isa sa gitna ng kanilang kalungkutan. Tama ba ang kanilang naging desisyon? At ano kaya ang magiging katapusan ng kanilang mapanganib na pag-ibigan? Ang kwentong isasalaysay ko ay hango sa isang totoong kwento. Pakiusap, ihanda ang inyong sarili at panoorin hanggang sa dulo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe, i-like, at ayon ang notifications. Kung gayon, magsimula na tayo. Lagutok. Natatapos ang araw na ang amoy ngang nilulutong manok ay nanunuot pa rin sa aking isipan. Tumingin ako sa orasan at 11:30 na ang gabi. May ilang estudyante sa kolehiyo na bumili ngang tig-isang manok kanina, pero hindi na tulad ng dati ang benta. Hindi ko akalain na ganito kahirap magpatakbo ngang tindahan mag-isa mula nang pumanaw si Maria. Ay, kailangan ko palang puntahan ang biyenan ko ngayon. May isang lugar akong palaging pinupuntahan tuwing Sabado gabi. Ito ay ang bahay ng aking biyenan. 18 buwan na mula nang mawala ang asawa ko, pero bayaw pa rin ang turing nila sa akin at pamilya pa rin ako sa paningin ng biyenan ko at ng hipak kong si Isabel. Isinara ko ang tindahan at kumuha ako ng isang buong lechon manok at pancit mula sa ref. Hindi pwedeng pumunta doon ng walang dala. Ganito na kami mula pa nung buhay si Maria. Mahal, paborito ni nanay ang manok. Ang masalitang iyon ay umaaling-awngaw pa rin sa aking isipan sa tuwing uwi ako. Ang hagdan pababa sa maliit nilang apartment ay pamilyar at tila nakbibigay ng kakaibang ginhawa. Ngunit dahil tag-ulan, mas ramdam ko ang kalungkutan. Kumatok ako sa pinto at tumawag. Nay, si Wampo, pero walang sumasagot. Haba, kakaiba. Biglang lumabas si Isabel mula sa malit na silid. Nakatalilang ang buhok niya at nakasuot ng pambahay. Pero sa hindi malamang dahilan, mukha siyang mas payat kaysa dati. Bayaw, ikaw pala, si nanay. Nagpunta sa isang resort sa Subic kasama ang nakatrabaho niya. Ah, ganun ba? Biglaan kasi siyang niyaya ang kasama niya, kaya umalis siya kaninang umaga. Sabi niya babalik din siya ngayong gabi, sabi ni Isabel habang tinitiknan ang kanyang telepono at ipinapakita sa akin. Nektek si nanay. Sobrang ganda daw ng resort kaya doon na siya matutulog. Juan, nagapunan ka na ba? Tanong niya. Naging alanganin ang lahat sa isang iglap. Kaming dalawa lang ni Isabel ang naiwan. Mula nang pumanaw ang ate niya, halos hindi kami nakakasama ng kaming dalawa lang. Alis na lang kaya ako? Huwag bayaw. Sabi ni nanay darating ka raw, kaya hindi pwedeng umalis ka na lang. Tuloy ka. Habang nagtatanggal ako ng sapatos sa makipot na pasilyo, bigla kong naisip. Ang lit talaga ng bahay na ito. Nakatira ang biyenan ko sa isang apartment na hindi abot sa 40 metro kwadrado, si Isabel. At kapag nandito ako, mas lalong nagiging masikip. Ito'y may sala na nagsisilbi ring kwarto ni Isabel, isang maliit na master bedroom at isang kusina. Bayaw, nadala ka pa ngang manok. Salamat. Tinanggap ni Isabel ang pagkain at nagtungo sa kusina. Umupo ako sa sahig ng sala. Dito ako madalas matulog noon. Mababa ang kisame, kaya kung medyo matangkat ako, siguradong sasayat ang ulo ko. Bayaw, gusto mong beer? Mayroon sa ref. Ayos lang, magdadrive pa ako. Hindi na raw uwi si nanay, kaya dito ka na lang matulog ngayong gabi. Ano naman ang sasabihin niya? Tama si Isabel. Sa katunayan, mas gusto pang biyenan ko kapag umiinom ako at dito natutulog. Juan, ang taong mag-isa ay dapat may kasamang uminom paminsan-minsan. Sige, isa lang. Nagdala si Isabel ngang 2 latang ng beer. Habang tinatanggap ko ang malamig na lata, tinitigan kong mabuti si Isabel. Sobrang payat niya talaga. Payat na siya nun pa. Pero parang lalo itong lumala matapos siyang makipag-iwalay. Isabel, kumusta ang trabaho mo? Mahirap ba mag-night shift sa convenience store?
Okay lang bayaw? Dahil sa gabi ako nagtatrabaho at tulog sa umaga. Hindi ko na masyadong nakikita si nanay at may bahit ng lungkot sa dulo nga niyang gasalita. Mag-isa rin pala si Isabel sa halos lahat ng oras. Wala siyang oras makisalamuha dahil sa night shift at marahil hindi pa naghihilom ang sugat ng kanyang hiwalayan. Sumimsim akong bir habang kinakain ang balat ng manok. Habang dumadaloy ang pait ng alak sa aking lalamunan, tila nabawasan ang pagod ko sa buong araw. Ngunit bigla, may kakaiba akong naramdaman. Ito ang unang pagkakataon na umiinom kami ni Isabel na kaming dalawa lang, kaya't ito ialanganin at naiba. Kumusta ang negosyo, bayaw? Mahirap ba? Mahirap. Nangalahati ang benta kumpara noong kasama ko pa si Maria. Kumonti ang customer at naging masyadong mahigpit ang kompetensya sa food delivery apps. Habang nagsasalita ako, mas lalong nagiging mabigat ang katotohanan. Mahirap bayaran ang upa at mga materyales ng mag-isa. Noong buhay pa si Maria, siya ang nasa counter at kumukuha ng order. Pero ngayon, kailangan kong gawin lahat mag-isa. Siguro nalulungkot ka? No? Mahinang sabi ni Isabel. Ang kanyang masalita ay tumagos sa aking puso. Kailan ko nga bahuling narinig ang isang taong nagsabing nalulungkot ako? Hindi ba't ganun ka rin? Ganyan talaga kapag mag-isa. Tama ka, bayaw? Lalo na kapag uwi ako ngang madaling araw galing trabaho, kapag tulog na si nanay at mag-isa akong nakaupo sa maliit na silid na ito, minsan pakiramdam ko mababaliw ako sa sobrang bigat sa dibdib. Ang boses ni Isabel ay puno ring nga kalungkutan. Siya ay 32 taong gulang. Nasa kasagsagan ng kanyang buhay, ngunit hiwalay sa asawa at bumalik sa poder ngang magulang para kumita sa pamamagitan ngang pagtatrabaho sa night shift. Naisip ko habang umiinom ngang isa pang baso ngang beer, pareho kaming nag-iisa. Namatayan ako nga asawa at si Isabel ay iniwan nga asawa at ngayon hinaharap namin ang kalungkutan ngang isa't isa sa maliit na apartment na ito. Bayaw? Siguro miss na mismo na si ate, no? Ang biglaang tanong ay nagpatahimik sa akin sandali. Oo, pero hindi na ako masyadong umiyak ngayon. Noong una, gabi-gabi akong umiyak mag-isa, pero ngayon, mas ramdam ko na lang ang kahungkagan. Miss ko siya, pero ngayon higit pa sa lungkot, mas ramdam ko ang pag-isa. Ganun din ang nararamdaman ko, bayaw. Akala ko gumaan ang loob ko noong nagiwalay kami, pero hindi ko alam na ganito pala kahungkag kapag mag-isa. Kumain kami ng manok sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang malutong na tunok ngang balat ngang manok sa maliit na sala. Ngunit kakaiba, hindi naging alanganin ang katahimikang iyon dahil naiintindihan namin ang sitwasyon ang isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong sumisikip ang pakiramdam sa maliit na espasyong ito, kalahati lang ang bintana kaya naririnig ko ang ngayapa sa itaas. Sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang tensyon dahil kaming dalawa lang ni Isabel. Bayaw, dito ka na matulog ngayong gabi. Mag-isa ka lang din naman doon at wala si nanay dito. Tumango ako sa mungkahi ni Isabel. Sa totoo lang, mas mabuti nang may kasama kaysa matulog mag-isa sa kwarto sa itaas ng tindahan. Nang gabing iyon, naglatak akong kumot sa sahig ng sala. Pumasok si Isabel sa kanyang kwarto. Isang pader lang ang pagitan namin, ngunit ang apartment ay halos walang soundproofing. Naririnig ko ang paggalaw ni Isabel, maging ang kanyang paginga. Bigla kong naisip, pareho kaming hindi makatulog. Tila may nagbago dahil sa aming kalungkutan at sa pag-usap namin sa maliit na espasyong ito ngayong gabi. Pero hindi ko pa alam kung ano iyon. Ngunit ang malinaw ay pagkatapos ng gabing ito, ang tingin ko kay Isabel ay hindi na magiging katulad ng dati. Nang imulat ko ang aking mamata kinaumagahan, mataas na ang sikat ng araw. Tumingin ako sa orasan, 11:00 ng umaga. Dahil siguro sa beer kagabi, napasarap ang tulog ko. Bumanggon ako sa sala at naginat. At si Isabel ay naglulutong ramen sa kusina. Gising ka na pala, bayaw. Gusto mong ramen? Oo, salamat. Nagilamos ako at umupo sa mesa.
Nagluto si Isabel eng dalawang pakete eng ramen at inabot sa akin. Ngunit medyo alanganin ang paligid. Siguro dahil sa usapan namin kagabi o dahil ito ang unang beses na sabay kaming naalmusal, sabi ni nanay, matanghali na raw siya uuwi, dadaan daw muna sila sa Jollibee, pakagaling sa resort bago umuwi. Naisip ko habang humihigop ng ramen. Kailangan din sigurong mag-relax ng biyenan ko. Gaano kaya kahirap para sa kanya ang maglinis ng 3 beses sa isang linggo sa madaling araw sa edad na 58? Isabel, tatanungin kita ng diretso, kumusta ang pera? Sapat ba ang kinikita mo sa convenience store para sa gastusin ninyo? Napatigil si Isabel sa pagsubo sa biglang tanong ko. May sandaling katahimikan, tapos ay huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, kapos. Ang sahod ko sa night shift ay nasa 18,000 lang kada buwan. Kailangan kong mag-abot para sa gastusin ni nanay at para sa allowance ko. Sana nakakuha man lang ako ng sustento nung nagiwalay kami. Anong sustento? Yung lalaking yon may utang na higit 300,000 sa sugal at ginawa pa akong co-maker kaya naubos lahat ng ipon ko para mabayaran yon. Mapait ang boses ni Isabel. Pagkatapos ng 3 taong pagsasama, nawala ang lahat sa kanya dahil sa sugal ng asawa at nauwi sila sa hiwalayan. Masyadong malupit na katotohanan para sa isang 32 taong gulang na babae na magsimulang muli. Buti na lang at naiwasan ko ang pagkabaon sa utang. Mukhang inako naman niya lahat. Pero dahil doon, hindi ako makakuhang loan at limitado ang credit card ko, kaya sobrang hirap. Pareho lang tayo, bayaw, na kailangang akuin ang lahat mag-isa, hindi madali ang pagpapatakbo ng tindahan. Diba? Ngayon, ako naman ang huminga ng malalim sa tuwing pag-usapan ang tindahan. Sumisikip ang dibdib ko mula nang pumanaw si Maria nang lahati ang benta. Sobrang hirap talaga ngayon. Dati, si Maria ang nagsaserve at kumukuha nga order. Pero ngayon, kailangan kong gawin lahat mag-isa, kaya mas kaunti ang customer na babae. Magkano ang upa? Ang buwan ng upa ay 525,000. Kung isasama mo ang tindahan at ang studio sa itaas, dagdag pa ang gastos sa sangkap, kuryente at gas. Kailangan kong kumitangang hindi bababa sa 470,000 kada buwan para lang makabawi. Magkano ang kinikita mo ngayon? Kapag maganda ang benta, na ang 50,000 at kapag mahina, hindi umabot ng 40,000. Lugi talaga. Tinapos ko ang sabawng ramen at ibinaba ang mangkok. Habang pinag-usapan namin ito, mas lalong bumibigat ang katotohanan. Nung buhay pa si Maria, makasama naming pinapatakbo kaya kahit paano nakakaya. Pero ngayong sinusubukan kong gawin mag-isa, lahat ay mahirap. Bayaw, naisip mo na bang isara ang tindahan? Naisip ko na, pero ano ang gagawin ko kung isusuko ko ito? Hindi madaling makahanap ulit ng trabaho sa edad na 39. Tahimik na tumango si Isabel dahil ang tindahang ito ay binuo namin ni Maria. Sa pagtingin sa kanya, naisip kong may sarili ring alalahanin si Isabel. Hindi siya makakabuo ngang kinabukasan sa pamamagitan lang night shift sa isang convenience store. Isabel, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Hindi ka naman mananatili sa convenience store habang buhay. Hindi ko alam, bayaw. Bago ako ikasal, nagtrabaho ako bilang accountant sa isang maliit na kumpanya, pero pagkatapos kong magiwalay, nawalan akong kumpiyansa at tumatanda na rin, kaya hindi na madaling makahanap ng trabaho. Kung may karanasan ka, pwede kang mag-apply sa ibang kumpanya. Hindi madali dahil sa mga issue sa medical at sa habang panahong hindi ako nagtrabaho. Sa ngayon, kailangan ko lang suportahan ang gastusin ni nanay at magtiis. Pareho kaming natahimik. Masyadong mabigat ang aming mga katotohanan para makaisip kami ng anumang solusyon. Nasa huling bahagi na kami ng 30 hes at unang bahagi ng 30 hes, ang edad kung saan dapat ay nabubuhay kami para sa aming sarili, pero pareho kaming nakukumahok para lang makasurvive sa araw-araw. Pero dahil nahihirapan tayong ganito,
Sa tingin mo ba mas lalong nasasaktan ang puso ni nanay? Oh, gaano kaya kahirap para kay nanay na maglinis sa madaling araw sa edad na 58? Sabi niya masakit daw ang mga tuhod niya at kapag naisip ko ang biyenan ko, mas lalong bumibigat ang aking puso. Ang panganay niyang anak ay pumanaw. Ang bunsong anak ay nakatira sa kanya dahil sa hiwalayan at ang manugang ay nag-alala dahil hindi maganda ang takbong negosyo. Gaano kalaki ang kanyang pag-alala sa edad na ito? Bayaw, pero minsan nag-alala si nanay. Iniisip niya kung hanggang kailan ka pa raw pupunta sa bahay namin. Paano kung mag-asawa kang muli? Ang masalitang iyon ay nagbigay ngang kirot sa aking dibdib. Hindi ko pa naisip ang mag-asawang muli. Hindi pa rin kapanipaniwala na wala na si Maria at hindi ko maisip na makikipakita sa ibang babae. Hindi ko iniisip ang mag-asawang muli. Talaga? Sa ngayon? Ang isang tulad mo, bayaw, siguradong makakakilala kang ang mabuting tao. Tumingin ako kay Isabel. Siya ay isang mabuting tao. Wala siyang makeup at nakatali lang ang buhok, pero sa paanuman, mas muha siyang babae kaysa dati. Hindi ko dapat iniisip ang ganito. Isabel, ikaw rin. Bata ka pa sa edad na 32. Kaya kung makakakilala ka nga mabuting tao, pwede kang magsimulang muli. Hindi ko muna iniisip ang makipagdate. Kapag naranasan mo na, malalaman mong hindi lahat ng lalaki ay mapakakatiwalaan. Hindi naman lahat ganun. Alam ko, pero sa ngayon, kailangan ko munang ayusin ang buhay ko. Kailangan kong maging financially independent. Tumango ako sa sinabi ni Isabel. Tama na mag-isip ng realistiko. Maganda ang pag-ibig, pero kung hindi mo malulutas ang nga problema sa buhay, hindi ka makakaroon ng kapayapaan ng isip. Sa sandaling iyon, narinig kong bumukas ang pinto sa harapan. Umuwi na ang biyenan ko. Nandito na si nanay. Nag-enjoy ka ba? Nay? Pumasok ang biyenan ko, hila-hila ang kanyang maleta at ang mukha niya ay namumukto sa pagod. Pero mukha pa rin siyang masaya. Naku, napasobra yata ang lakat ng matandang katawan ko. Juan, nakatulog ka ba ng mayos kagabi? Opo. Mayos po ang tulog ko? Nay, Isabel, inalagaan mo ba ang bayah mo? Opo. Nay, sabay kaming kumain ng ramen. Tiningnan kami ngang biyenan ko ng salitan at masayang ngumiti. Oh, mabuti naman. Juan, dapat ganyan? Lumalabas ka kasama ang ibang tao paminsan-minsan. Makakasakit ka kung lagi kang mag-isa. Naintindihan ko po, Nay. Sabay-sabay kaming nananghalian ng araw na iyon at bumalik na ako sa tindahan. Habang naglalakat, patuloy kong iniisip ang marealistiko naming pag-usap ni Isabel. Pareho kaming nasa mahirap na sitwasyon, pero sa tingin ko, kaya mas naiintindihan namin ang isa't isa. Patuloy kong iniisip si Isabel pagdating ko sa tindahan at habang nahahanda para sa negosyo. Si Isabel na magtatrabaho buong gabi sa convenience store. Si Isabel na uwi ng pagod sa umaga. Bakit kaya ako laging nag-alala sa kanya? Nang gabing iyon habang nagluluto ng manok, bigla kong napagtanto na mas comfortable ako kapag kausap ko si Isabel. Siguro dahil pareho kaming may problema sa pera. O siguro dahil pareho kaming malungkot at nag-iisa. Pero mayroon kaming pakakatulad. Pero okay lang bang maramdaman ito? Si Isabel ay hipa ko at nakababatang kapatid ni Maria. Pero ang damdamin ay hindi laging sumusunod sa iniisip mo. Kinagabihan, nakatanggap akong text. Bayaw? Salamat sa pakikipag-usap sa akin kanina. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko matapos kong maglabas ng sa mga loop. Bayaw, huwag ka sanang magdusa mag-isa at pumunta ka rito paminsan-minsan para maglabas ang salobin. Gumaan ang pakiramdam ko habang binabasa ang text na iyon at kasabay nito, medyo naging komplikado ang pakiramdam ko. Nagpapasalamat ako na nag-alala si Isabel sa akin, pero nangangamba ako na lumalaki ang damdaming ito. Nagpadala ako ng reply. Salamat. Pwede mo rin akong kausapin kapag nahirapan ka. Sandalan natin ang isa't isa para malakpasan ito. Naisip ko matapos kong pindutin ang send button. Ang pagsandal ba sa isang tao
ay nangangahulugang simpleng pamilya lang o may iba pa? Hindi ko alam. Ang huling naisip ko bago makatulog sa kwarto sa itaas ngang tindahan ng gabing iyon ay ito, siguro gusto nating sumandal sa isa't isa dahil sa bigat ng katotohanan? At mali ba iyon? Hindi ko pa rin alam ang sagot, pero ang malinaw, kapag kausap ko si Isabel, nakakalimutan ko sandali ang mabigat na katotohanan ito. Ilang linggo na yata ang nakalipas mula nun, mas naging madalas ang pagte-text namin ni Isabel. Nagsimula sa simpleng kamustahan at minsan ay nagbabahagi kami nga kwento ng aming araw. May lasing na customer na dumating sa convenience store kanina at ang gulo. Naku, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang. Tinulungan akong manager kaya na ayos din. Habang nakakaroon kami nga pang araw-araw na usapan, unti-unti kong nalaman ang araw-araw ni Isabel. Ang hirap ng pagtatrabaho sa night shift, ang pagod pag-uwi sa madaling araw, at ang hirap makatulog sa umaga. Pagkatapos, noong Huwebes ng gabi, nagsara kami ng mas maaga kaysa karaniwan. Kailangan naming magsara ng maaga dahil naubusan kami ng materyales. Paakyat na sana ako nang bigla kong maisip si Isabel. Siguradong naghahanda na siya para sa trabaho sa convenience store ngayon, pero nagpadala ako ng text. Maaga akong nagsara ngayon. Gusto mo bang makita tayo bago ka pumasok? Agad akong nakatanggap ng reply. Nasa trabaho si nanay. Okay lang ba? Mag-isa lang ako sa bahay ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang kumabog ang dibdib ko. Nasabik ako sa isiping mag-isa lang siya. Hindi ba't kakaiba? Hipak ko lang naman siya. Papunta na ako. Bumili ako ng 4 na latang ng beer sa isang tindahan at naktungo sa bahay ng biyenan ko. Huwebes ang gabi, kaya tahimik ang eskinita. Habang bumababa ako sa hagdan papunta sa apartment, naisip ko, bakit ako ganito kasabik? Pupunta lang naman ako para makita ang pamilya ko, pero nang kumatok ako sa pinto, lumabas si Isabel. Nakasuot siya ngang uniforme ngang convenience store at mas mukha siyang bata at cute. Bumili kang beer bayaw? Nauhaw ako, kaya inom muna tayo bago ka pumasok? Sige. May 30 minuto pa naman ako. Habang nakaupo kami sa sala at binubuksan ang latang beer, mukhang pagod si Isabel. Mas payat ang mukha niya kaysa dati at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang gamata. Mukhang pagod ka talaga nitong nakaraang araw. Sa tingin ko hindi, para sa akin ang pagtatrabaho sa gabi kahit subukan kong matulog sa umaga. Maingay sa itaas at pumapasok ang sikat ng araw. At dahil hindi soundproof ang bahay na ito, mahirap umidlip. Sumimsim si Isabel ng beer at huminga ng malalim. Kumirot ang puso ko nang makita ko siya. Isang 32 taong gulang na babae na tinitis ang mahirap na kalagayang ito ng mag-isa. Isabel, maging tapat ka. Gaano mo pa katagal kayang tiisin ang sitwasyong ito? Anong ibig mong sabihin? Ang buhay na ito. Isang part-time job sa convenience store? Hanggang kailan mo ito gagawin? Nag-isip sandali si Isabel. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait. Sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong ibang mapupuntahan sa ngayon. At kung maghahanap akong ibang trabaho, hindi naman abot ang kwalifikasyon ko, kaya kailangan ko na lang tiisin araw-araw. Sabi mo may karanasan ka sa accounting. Mayroon? Pero 3 taon na ang nakalipas? At simpleng trabaho lang ang ginagawa ko sa isang maliit na kumpanya. Ngayon, ang nga posisyon sa accounting ay nangangailangan ng maraming karanasan at sertipikasyon at unti-unting humina ang boses ni Isabel habang nagsasalita. Gaano kaya kahirap na isuko ang iyong mga pangarap dahil sa katotohanan? Kung gayon, hindi mo ba naisip na mag-aral para sa isang sertipikasyon? Naisip ko na, pero dahil sa night shift, wala akong oras mag-aral. At mabigat sa bulsa ang tuition. Habang umiinom kami ng beer at nag-usap, napagtanto ko na mas malala ang sitwasyon ni Isabel kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ito pansamantalang paghihirap, kundi mahirap ding magplano para sa hinaharap sa ganitong estado. Isabel, may tutulong ba ako? Nahihirapan ka na nga, bayaw. Paano ka pa makakatulong? Halimbawa,
Pwede akong tumulong sa tuition para sa pag-aral para sa sertifikasyon. Tumingin sa akin si Isabel na may gulat na ekspresyon. Bayaw, hindi. Nahihirapan ka na nga dahil sa tindahan, kaya ano ang magagawa ko? Magiging maayos din ang tindahan, pero hindi pwedeng mabuhay ka ng ganito. Mag-alala si Maria sa langit. Naging mamasa-masa ang mamata ni Isabel nang mabanggit ang kanyang kapatid. Ate, kung buhay ka lang, hindi sana ako naghihirap ng ganito. Ano ang sinasabi mo? Magbabago ang buhay ko dahil lang tinulungan ako ni Maria. Sa huli, problema ko ito na kailangan kong lutasin. Pero kung nandito si ate, kahit paano hindi sana ako ganito kalungkot. Kumirot ang puso ko nang sabihin mong malungkot ka. Ganun din ang nararamdaman ko. Kung nandito si Maria, hindi ako makakaramdam ng ganitong kalungkutan. Ganon din ang nararamdaman ko, minsan pakiramdam ko mababalif ako kapag mag-isa. Ganyan din ba ang nararamdaman mo, Bayaw? Lalo na sa gabi, kapag nagsara na ang tindahan at umakyat ka sa kwarto mag-isa, sobrang tahimik. Kahit iyon ang TV walang epekto, tumango si Isabel. Tila nakakatugma ang aming kalungkutan. Kaya gusto kong ka-text ka nitong nga nakaraang araw, Bayaw. Kahit paano, pakiramdam ko may kausap ako. Ako rin. Kapag nagre-reply ako, medyo nababawasan ang pag-isa ko sa araw. Sa isang iglap, isang kakaibang kapaligiran ang namagitan sa amin. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagmamahal ngang pamilya. Ngunit hindi ko masabi kung ano iyon. Nang tingnan ko ang aking relo, papalapit na ang oras ng trabaho ni Isabel. Kailangan ko nang umalis. Baka malate ako. Sige. Salamat sa pagpunta mo ngayon, Bayaw. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakausap ng masinsinan. Tiningnan ko si Isabel sa may pinto habang nagsusuot ako ng sapatos. Mukha siyang hindi komportable sa kanyang uniforme ng convenience store habang nakasukbit ang kanyang bag. Ingat ka. Mag-text ka kung nahihirapan ka. Sige. Mag-ingat ka sa pagdadrive, Bayaw. Ngunit sa sandaling paalis na ako, hinawakan ni Isabel ang aking braso. Bayaw? O, wala lang, nagpapasalamat lang ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Isabel sa aking braso. Ilang segundo lang ba iyon na mainit at malambot? Hindi ganon katagal, ngunit isang sandali iyon na parang matatandaan ko ng matagal, nagpapasalamat din ako. Binitawan ni Isabel ang aking kamay at ngumiti dahil nasabi ko ito. Patuloy kong iniisip ang ngiting iyon sa aking pag-uwi. Pakiramdam ko, iba ang usapan namin ngayon kaysa dati. Mas personal, mas tapat, at mas malapit. Kahit pagdating ko sa tindahan, hindi ko maalis sa isip si Isabel. Siguradong nagtatrabaho na siya sa convenience store ngayon, pero kailangan niyang magpuyat mag-isa. Bigla, naramdaman kong gusto ko siyang protektahan. Nang gabing iyon, nakatanggap akong text bandang 2:00 ng umaga. Tulog ka na ba, Bayaw? Boring kasi sobrang tahimik sa convenience store. Malapit na sana akong makatulog, pero agad akong nag-reply. Gising pa, pwede kang mag-text kung bored ka. Talaga? Hindi ba kita naiistorbo? Hindi naman, hindi rin ako makatulog kaya nagpapagulong-gulong lang. Nang gabing iyon, nag-text kami ni Isabel hanggang 4:00 umaga. Mula sa mga pangaraw-araw, nakwento hanggang sa mga pangarap at hiling ng bawat isa. Kakaibang hindi ito naging boring. Ang huling text ay mula kay Isabel. Bayaw, maraming salamat ngayon. Matagal-tagal na rin tayong hindi nag-usap ng comfortable. Bayaw, huwag kang magdusa mag-isa. Nandito rin ako. Nakatulog ako habang binabasa ang text na iyon at lumitaw si Isabel sa aking panaginip. Hindi ko matandaan kung maganda o masamang panaginip, ngunit ang malinaw. Pagising ko, kakaiba ang pakiramdam ko. May nagbabago sa pagitan namin ni Isabel. At hindi ko alam kung saan patungo ang pagbabagong iyon, ngunit ang malinaw, iba na ito kaysa dati. 1 linggo na yata ang lumipas. Ang text mula kay Isabel ay naging pang-araw-araw na gawain. Nagsisimula kapag gumising ako sa umaga at nagsasabing, maayos ang tulog ko, at nagtatapos sa gabi na nagsasabing,
ang sipak mo ngayon. Nagpapalitan kami ngang magabati na parang makasintahan. Ngunit kakaiba, hindi ako nakakaramdam ngang pakakasala. Naisip ko lang na mga malungkot na tao kaming sumasandal sa isa't isa. Pero alam ko sa kaibuturan ko na hindi ito simpleng pagmamahal lang ng pamilya. Nakatanggap ako ang text mula kay Isabel noong Biyernes ng hapon. Bayaw, si nanay ay maglalakbay sa Baguyong 2 gabi at 3 araw simula bukas. Kasama ang nga katrabaho niya. Kung pupunta ka sa Sabadong gabi, maghahanda ako ngang hapunan, 2 gabi at 3 araw. Kaya, makasama kami ni Isabel sa Sabado, Gabi at Linggo. Hindi ko alam kung bakit, pero kumakabok ang dibdib ko. Sige, ingat sa biyahe si nanay. Ano ang bibilhin ko? Huwag na bayaw? Pumunta ka na lang. Ako na ang maghahandang lahat. Nagsara akong tindahan ng mas maaga kaysa karaniwan noong Sabadong gabi. Sa totoo lang, hindi na tulad ng dati ang benta tuwing weekend. Kaya hindi ko pinagsisihan ang maagang pagsasara. Bumili ako ng beer at pulutan sa isang tindahan at naktungo sa bahay ng biyenan ko. Kakaiba ang pakiramdam ko habang bumababa sa hagdan papunta sa apartment. Kababa ito, pananabik, ang malinaw. Iba ang pakiramdam ko sa pagpunta sa bahay na ito kaysa karaniwan. Nang kumatok ako sa pinto, lumabas si Isabel. Hindi tulad ng dati. Mayroon siyang magang makeup at nakasuot ng isang mayos na bestida. Medyo masyadong formal para isuot sa bahay. Nandito ka na pala bayaw? Mayos na nakalis si nanay kaninang umaga. Oh, ang gandang suot mo ngayon. Ito ba? Ipaghahanda kasi kita nga masarap na hapunan pagkatapos ng matagal na panahon. Ang cute tingnan ni Isabel na bahagyang nahihiya. Kailan pa nagsimulang maging ganito pagkababay si Isabel? Pagpasok ko sa sala, nakahanda na ang mesa. Sinigang na baboy, adobong manok, at itlog na maalat. Isang lutong bahay na mahirap kainin para sa isang taong mag-isang naninirahan. Wow, kailan mo pa ito inihanda? Ginawa ko ng paunti-unti sa umaga habang may oras. Masaya palang magluto ulit. Salamat. Ang sarap kumain lutong bahay. Na ganito pagkatapos puro ramen lang magisa. Nang magkasama kaming kumain, iba ang kapaligiran kaysa dati. Isang kakaibang pakiramdam na mas comfortable pero mas kinakabahan. Bayaw, gusto mo ngang beer? Sige, uminom tayo ng malaya ngayon. Binuhusan ako ni Isabel ng beer at binuksan ang sarili niyang lata. Hindi ko pa nakitang uminom ng alak si Isabel, pero tila itinuturing niyang espesyal ang araw na ito. Tagay tayo? Sige. Para saan? Para sa ating dalawa. Laban lang. Laban lang. Nakbanggaan kami ngang aming nga basong beer at nakatinginan. Sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy. Hindi ito simpleng tagay lang, kundi parang isang mas makabuluhang sandali. Habang umiinom kami at nag-uusap, mabilis na lumipas ang oras. Nag-usap kami tungkol sa mas personal na mga bagay kaysa dati. Ang aking kabataan, ang aking pangarap na hinaharap at maging ang aking kasalukuyang katotohanan. Tatanungin kita ng tapat bayaw. Talaga bang ayaw mo ng mag-asawa? Napatigil ang kamay kong umiinom sa biglang tanong. Hindi. Sa ngayon, bakit? Sa isang tulad mo, marami kang makikilalang mabubuting tao. Tumingin ako kay Isabel. Siya ay isang mabuting tao? Anong klaseng tao ang mabuting tao? Yung taong naiintindihan ka? Komportable kang kasama at masasandalan mo, may ganoong tao? Kumiling si Isabel. Sino? Kilala ko ang taong iyon. Kilalang kilala mo rin siya. Talaga? Sino? Sa halip na sumagot, tahimik kong tiningnan si Isabel. Namula ang mukha ni Isabel na tila may napansin sa tinging iyon. Bayaw, Isabel, kakaiba ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Kapag nakikita kita, hindi lang hipag ang tingin ko sa'yo, may iba pa. Dahil ba sa kalasingan o dahil hindi ko na kayang itago, basta't inamin ko ang tunay kong nararamdaman. Natahimik sandali si Isabel. Pagkatapos ay sumimsim siyang beer at mahinang nagsalita. Pakiramdam ko rin hindi ka nalang bayaw para sa akin. Hindi ko alam kung kailan,
Pero nagsimulang kumabog ang dibdib ko kapag nagte-text ka at nasasabik ako kapag naisip kong makikita tayo. Kakaiba. Bayaw kita, kakaiba nga. Pero ang damdamin ay hindi laging sumusunod sa iniisip mo. Nakatinginan kami sa katahimikan. May mabigat na tensyon sa hangin. Pakiramdam ko ay nag-alangan kami sa bingit ng paktawid sa isang linya. Isabel, oh, alam kong hindi dapat ganito. Pero sobrang hirap na. Ang alin ang mahirap? Ang ituring kang hipak lang. Tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan at lumapit sa tabi ko. Biglang bumilis ang tibok ngang puso ko nang bigla kaming makalapit. Bayaw, ganun din ang nararamdaman ko. Gusto kitang ituring na pamilya lang, pero laging may iba akong nararamdaman. Isabel, bayaw, kahit ngayong gabi lang, pwede bang kalimutan nating bayaw at hipak tayo? Pwede bang maging lalaki at babae lang tayo? Nawala ang lahat ng katinuan ko sa mga salitang iyon. Malapit na ang mukha ni Isabel, at ang kanyang nga mata ay naglalaman ng parehong damdamin tulad ng sa akin. Isabel, sigurado ka ba? Hindi ko alam. Okay lang ba o hindi? Pero sa ngayon, gusto ko lang gawin kung anuman ang gusto ko. Sa sandaling iyon, hindi ko na malayang ipinatong ko ang aking kamay sa balikat ni Isabel. Kinuha rin ni Isabel ang aking kamay at natural kaming nakalapit sa isa't isa. Ang aming unang halik ay maingat at nangingini. Unti-unti kaming lumapit sa isa't isa, hindi sigurado sa bawat isa. Ngunit sa sandaling makdikit ang aming galabi, nawala ang lahat ng pag-alinlangan. Bayaw, Isabel, sigurado ka ba? Hindi mo pagzizizian? Hindi ko alam. Pero ayokong pagzizian itong gayon. Nang gabing iyon, tahimik, ngunit tiyak na tumawid kami sa linya. Inaliw namin ang isa't isa bilang isang malungkot na lalaki at babae, higit pa sa aming relasyon bilang bayaw at hipak. Malit ang kwarto ni Isabel, ngunit mainit. Nakatinginan kami sa ilalim ng ilaw ng poste na pumapasok sa bintana. Hindi na kailangan ngang mas maraming salita. Bayaw, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa relasyon natin kung mangyari ito. Pero huwag na nating isipin iyon ngayon. At kinumpirma namin ang aming tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Nang gabing iyon, niyakap namin ang isa't isa. Ito ay higit na init kaysa sa pagkakasala. Ang init ng isang tao na matagal ko nang hindi naramdaman, malambot at mainit ang kalooban ni Isabel. Pakiramdam ko ay ramdam ko ang bawat kulubot. Bayaw, ang laki mo. Medyo nasaktan si Isabel dahil matagal na kaming huling nakita. Ngunit di nagtagal ay nasanay din siya at nasabi. Hinawakan ko si Isabel ng dahan-dahan at malumanay. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha sa hiya, ngunit ang cute niyang tingnan. Inalis ko ang kanyang nga kamay at hinawakan ang nga ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang namumulang mukha ni Isabel ay lalo akong ginanahan. Ang abutil ngang pawis na tumutulo mula sa aking baba ay dumaloy sa aking dibdib at tiyan, at ang lugar kung saan kami nagtakpo ay nasabik. At bago ko namalayan, ang tunong ng pag-ungol ay kumalat sa buong silit at sabay naming sinabayan ang aming pahinga. Nagmahalan kami ng buong CD. Nakatulog lang ako ngang madaling araw, ngunit hindi ako nanaginip. Hindi ko kailangang managinip. Ang katotohanan ay parang panaginip. Nagbago ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. Tumawid kami sa linyang hindi na mababalikan at nagsimula ngang isang bagong relasyon na higit pa sa linyang iyon. Akala ko panaginip lang hanggang sa imulat ko ang aking nga mata nung linggo ngang umaga. Ngunit nang makita ko si Isabel na natutulog sa tabi ko, ito ay totoo, Isabel, nangyari talaga kagabi. Mahimbing pa rin ang tulog ni Isabel. Nakatulog siyang hindi natanggal ang makeup, kaya medyo magulo ang kanyang nga mata, ngunit mukha pa rin siyang payapa. Mukha siyang napakabata kapag natutulog, 32 taong gulang na siya, ngunit mayroon pa ring pakadalaga. Tumingin ako sa orasan at 10 ng umaga. Mas late akong natulog kaysa karaniwan. Siguro dahil later na kami natulog kagabi. Maingat akong bumangon at pumasok sa sala. Ang ngalatang beer na ininom namin kagabi ay nandun pa rin, at may ngapingan sa mesa na hindi pa nahuhugasan. Nang makita ko ang gabakas ng kagabi,
Napaktanto kong hindi ito panaginip. Nagtimpla ako ngape at nag-isip, ano ang gagawin ko ngayon? Nadala akong emosyon kagabi, ngunit kapag iniisip ko ng mahinahon, ito ay isang komplikadong sitwasyon. Si Isabel ay hipak ko at ituring akong tunay na kamag-anak ng biyenan ko. Narinig ko ang boses ni Isabel sa likod ko, bayaw. Nang lumingon ako, nakatayo siya doon sa kanyang pajama na may magulong buhok. Namumula ang kanyang muha. Gising ka na pala? Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, kailan ka pa nagising bayaw? Gusto mong kape? Oo, maingat na lumapit si Isabel at umupo sa tabi ko. Hindi tulad kagabi, alanganin ang kapaligiran. Tila pareho kaming hindi alam kung ano ang sasabihin. Isabel, oh, pinagsisisihan mo ba ang nangyari kagabi? Nag-isip ng matagal si Isabel at umiling. Hindi ko pinagsisisihan. Pero medyo natatakot ako. Ang ikinababahala namin ay kung paano kami mabubuhay ngayon at ano ang gagawin namin kapag umuwi na ang biyenan ko. Ang pareho naming ikinababahala ay kung paano kami kikilos bilang normal na bayaw at hipak kapag bumalik na ang biyenan ko. Ngunit possible ba iyon? Umarta lang tayo na parang dati sa harap ni nanay, na parang walang nangyari. Possible ba iyon? Dapat. Kung malaman ni nanay, huwag naman sana. Tumango si Isabel, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi mapakali. Ganun din ang nararamdaman ko, may tatago ba talaga namin ang sikretong ito, bayaw? Kung gayon, ano ang gagawin natin mula ngayon? Hindi ko alam. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon ko, kaya magpapatuloy ba tayong makita ng ganito? O kagabi na ang huli? Ito ay isang mahirap na tanong. Sa totoo lang, gusto kong yakapin muli si Isabel, ngunit kasabay nito, alam kong hindi ito tama. Isabel, magiging tapat ako. Gusto kitang makitang muli, pero hindi ko alam kung ito ang tamang gawin. Gusto rin kita bayaw. Kagabi ang unang gabi na tunay akong naging masaya. Gumaan ang puso ko sa mga salitang iyon. Ganun din pala ang nararamdaman ni Isabel. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi tayo pwedeng mahuli. Alam ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Isabel. Isang text message. Si nanay. Sabi niya uuwi na raw siya ngayong gabi. Kung gayon, wala na tayong masyadong oras. Bayaw, bago dumating si nanay. Isa pa. Hindi. Biglang kumabog ang dibdib ko sa mga salita ni Isabel. Ganun din ang iniisip ko. Talagang okay lang? Kapag dumating na si nanay, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakaroon ng pagkakataong tulad nito. Kaya bumalik kami sa kwarto ni Isabel. Sa pagkakataong ito, mas desperado ito kaysa kagabi. Mas mahigpit naming niyakap ang isa't isa marahil dahil sa pag-aakalang baka ito na ang huli. Dahan-dahang gumalaw si Isabel sa ibabaw ko at sinubukan kong tandaan ang bawat sandali. Sa kanyang maliliit na ungol, mas malalim kaming naging isa. Ang sikat ng araw na pumapasok sa mga kurtina at nagilaw sa mukha ni Isabel ay napakaganda. Bayaw, gusto talaga kita? Bulong ni Isabel sa aking tainga. May ibang uringang kalayaan sa kanyang boses kaysa kagabi. Nais niyang tumagal ang sandaling ito, dahan-dahang nararamdaman ang isa't isa nang hindi masyadong magaspang. Nang hawakan ko si Isabel at ibinaling siya, nahihiya siyang ngumiti. Naging mas malinaw ang lahat dahil sa liwanag na pumapasok sa bintana. Ang nanginginig na hininga ni Isabel, ang kanyang katawan na tumutugon sa aking ngahaplos at ang init na bumabalot sa amin, kahit nasa liwanag nga araw ay iba ang pakiramdam. Mas malinaw kong nakikita ang mukha ni Isabel sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Ang naramdaman ko sa dilim kagabi, ngayon ay nakikita ko ng sarili kong mamata. Bayaw, kakaiba, ang nangyayari sa atin ay parang totoong makasintahan tayo. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero kapag bumalik na tayo sa realidad, huwag na nating isipin ang realidad ngayon. Isipin na lang natin ang sandaling ito. Ibinabaon ni Isabel ang kanyang muha sa aking dibdib at mahinang na salita. Bayaw, noong mag-isa ako,
Minsan naisip ko, paano kung ikaw ang boyfriend ko? Talaga? Oh, di sana araw-araw tayong makayakap ng ganito. Nakakalungkot iyon, malungkot si Isabel tulad ko, at ganun niya ako iniisip. Minsan inisip ko rin iyon. Ano kaya ang isipin ko kung girlfriend ko siya? Pwede kaming manot ng sine ng makasama, kumain ng masarap na pagkain, at gawin ang lahat ng ginagawang normal na makasintahan? Pwede ba nating gawin iyon ng palihim? Hindi, kahit sandali lang. Nang makita ko ang taimtim ng mga mata ni Isabel, hindi ko siya matanggihan. Gusto ko ring maglaan ng mas maraming oras kasama si Isabel. Ganun kami nakpalipas ng hapon at nakamalay lang sa gabi. Malapit nang umuwi ang biyenan ko. Kailangan kong maglinis bago siya dumating. Oh, bayaw, maliligo lang ako. Habang naliligo si Isabel, nilinis ko ang sala. Kagabi, nilinis ko ang lahat ng bakas at nagpatuloy sa aking araw na parang normal, na parang walang nangyari. Umuwi ang biyenan ko bandang alas 7 ng gabi. Mukha siyang pagod habang hila-hila ang kanyang maleta, ngunit tila masaya. Juan, Isabel, kumusta kayo? Opo, Nay, kumusta po kayo? Nag-enjoy ka ba sa biyahe mo? Sobrang ganda. Habang nakukuwento ang biyenan ko tungkol sa aming biyahe, natural kaming umarte ni Isabel na nakita ang dagat ng La Union at kumain ng sariwang isda. Ngunit paminsan-minsan, sa tuwing nagtatakpo ang aming mga mata, naisip ko ang nangyari kagabi at ngayon at namumula ako. Juan, dito ka na ulit maghapunan ngayong gabi. Huwag na po. Nay, galing kayo sa biyahe? Kaya makpahinga na po kayo. Pupunta na po ako sa tindahan at... Anong sinasabi mo? Siguradong gusto ring magluto ni Isabel. Tumingin sa akin si Isabel. May taimtim na tingin sa kanyang nga mata na humihiling na manatili pa ako. Sige po, mamaya na lang ako alis. Kahit kaming tatlo ay sabay-sabay na hapunan ng gabing iyon, patuloy naming binabantayan ang isa't isa ni Isabel. Hindi alam ngang biyenan ko, ngunit may sikreto sa pagitan namin. Naisip ko ito sa daan pauwi, ngayon iba na ang aming relasyon. Hindi na ito simpleng relasyon ng bayaw at hipak, kundi naging isang bagay na mas komplikado at mapanganib, ngunit hindi ko ito pinagsisihan. Sa halip, mas naging curious ako. Ano kaya ang mangyayari sa amin sa hinaharap? Gaano katagal ko kayang itago ang sikretong ito? Nang gabing iyon, bago ako matulog, nagpadala ako ngang text kay Isabel. Salamat sa araw na ito. Maging may nga tayo mula ngayon. Agad akong nakatanggap ngang reply. Nagpapasalamat din ako. Ingat ka, bayaw. At makikita pa tayo, di ba? Nakatulog ako habang binabasa ang text na iyon at lumitaw si Isabel sa aking panaginip. Tila naging isang kailangan na bahagi ngang aking mapanaginip si Isabel. Isang linggo na ang nakalipas mula noon. Sa panlabas, ordinaryong linggo lang, pero sa loop, sobrang komplikado. Ang text na ipinapapalitan namin ni Isabel ay mas naging maingat at nagsimula akong makaramdam ngang biga sa tuwing pupunta sa bahay ng biyenan ko. Noong Martes ng gabi, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko tulad ng dati, pero naghahanda na si Isabel para pumasok sa trabaho sa convenience store. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko siyang nakasuot ng uniforme at dala ang kanyang bag. Patuloy kong iniisip ang nangyari noong weekend. Dumating ka pala, bayaw? Sabi ni nanay, dapat matulog ka na ng maga. Sumasakit ang tuhod mo. Nagkatinginan kami ni Isabel, pero alanganin naming iniwasan ang tingin sa isa't isa. Mahirap nang makaroon ng natural na pag-usap tulad ng dati. Sige, alas na ako bago makising si nanay. Ngayon na, pira ka namang umalas mamaya. Hindi, kailangan ko pang linisin ang tindahan. Isang kasinungalingan. Dahil hindi ako komportable na mag-isa kasama si Isabel. Pakiramdam ko, mas naging malapit kami, pero kasabay nito, mas naging mahirap. Siguradong napansin ni Isabel ang nararamdaman ko. Nagpakita siya ngang dismayadong ekspresyon. Sige, ingat ka. Mula ng araw na iyon, sinadya kong bawasan ang pagbisita sa bahay ng biyenan ko. Hindi ako pumunta tuwing weekend. Nagdadahilan na may trabaho ako sa tindahan
At hindi na ako nagte-text ng madalas tulad ng dati. Nag-text din si Isabel noong una. Bayaw, busy ka ba nitong nakaraang araw? Tinatanong ni nanay kung kailan ka raw darating. Oo, medyo busy sa negosyo nitong nakaraang araw, kaya sabihin mo kay nanay. Sige, ingat ka. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, tumigil na sa pag-text si Isabel. Naramdaman kong sinusubukan naming maglayo sa isa't isa, ngunit kakaiba. Habang mas sinusubukan kong lumayo, mas lalo ko siyang namimiss. Kapag mag-isa ako sa kwarto sa itaas ng tindahan sa gabi, patuloy kong naisip si Isabel. Ang oras na magkasama kami noong weekend na iyon, ang tawa ni Isabel, ang kanyang bumubulong na boses, ang kanyang mainit na katawan. Hindi ko na natiis noong Huwebes ng gabi, kaya nagpadala ako ng text. Kumusta ka? Nakatanggap akong reply isang oras makalipas. Ayos lang bayaw. Ikaw? Isabel? Makita tayo? Saan? Sa kwarto sa itaas ng tindahan ko? Nakatanggap akong reply matagal na. Pagkatapos niyang matapos sa convenience store, papunta na ako. Dumating si Isabel sa aking kwarto pagkatapos magsara ng convenience store ng 1:00 ng umaga. Umakyat si Isabel sa aking kwarto. Mahirap umakyat. Okay lang, isang alanganing katahimikan ang namayani, mas malit ang studio kaysa sa inaakala ko. Medyo higit sa 6 na metro kwadrado na may isang kama at isang maliit na mesa. Umupo ako at maingat na inilagay ni Isabel ang sarili sa gilid ng kama. Umupo ako sa upuan sa mesa at tiningnan si Isabel. Kumusta ka na? Ano? Tungkol sa atin? Hindi ko pinagsisisihan. Nag-isip sandali si Isabel at umiling, hindi ko pinagsisisihan. Pero mahirap, ano ang mali sa pagpapanggap na normal sa harap ni nanay? Kapag nakikita ko si Bayaw, patuloy kong naisip ang gabing iyon at namumula ang mukha ko, ganun din ang nararamdaman ko. Pahirap ng pahirap ang pag-arte ng natural sa harap ng biyenan ko, ganun din ako. Kaya hindi ako masyadong umuwi nitong nga nakaraang araw. Alam ko, hindi komportable si Bayaw dahil sa akin. Hindi naman sa hindi komportable, komplikado lang. Tumayo si Isabel mula sa kama at lumapit sa akin. At hinawakan niya ang aking kamay. Bayaw, komplikado rin ako, promise na kita. Gumaan ang puso ko sa mga salitang iyon. Ang mga emosyon na pinigilan ko sa loop ng 1 linggo ay bumalik. Isabel, yakapin mo ako kahit isang beses lang. Niyakap ko si Isabel. Namiss ko ang init na naramdaman ko pagkatapos ng 1 linggo. Niyakap ako ni Isabel nang mahigpit at ibinaon ang kanyang mukha sa aking dibdib. Namiss ko ang amoy ni Bayaw. Namiss din kita. Nang gabing iyon, tumawid ulit kami sa linya. Sa malit na silid, ibinuhos namin ang pananabik na pinigilan namin sa loob ng 1 linggo. Mas tahimik at mas taimtim. Sa una, maingat kaming lumapit sa isa't isa. Para bang unang beses kaming nakikita. Ngunit di nagtagal, hindi na namin mabitawan ang isa't isa dahil sa pamilyar na pakiramdam. Nang haplusin ng kamay ni Isabel ang aking mukha, ang kalungkutan ng linggo ay natunaw sa isang iglap sa malambot na haplos na iyon. Ang kama sa silid ay mas maliit kaysa sa kwarto ni Isabel, ngunit iyon ang nakpalapit sa amin. Nang nasa aking nga bisik si Isabel, ang tibo ngang kanyang puso ay direktang ipinadala sa aking dibdib. Ang tunog ngang aming paginga ay pumuno sa maliit na silid. At ang tunog na iyon palang ay sapat na para makaramdam ngang kilik. Namiss ko talaga si Bayaw. Nang bumulong si Isabel sa aking tainga, ang kanyang mainit na hininga ay kumalat sa buong katawan ko. Hinawakan ko siya ng mas mahigpit ng hindi namamalayan. Habang dahan-dahang gumagalaw si Isabel sa ibabaw ko, ang ilaw ngang poste na pumapasok sa maliit na bintana ng silid ay nag-ilaw sa kanyang mukha. Napakaganda ng tanawin na iyon kaya gusto kong patuloy itong alalahanin. Ang mahabang buhok ni Isabel ay dumaloy sa aking dibdib, at ang kanyang maliliit na ungol ay pumuno sa hangin ng gabi. Dahan-dahan lang, sa hiling ni Isabel, mas maingat ko siyang minahal. Nang hindi nagmamadali, sa pag-asang magtatagal ang sandaling ito.
Habang pinapanood ang pagbabago ng ekspresyon ni Isabel sa ilalim ng ilawng poste, hindi ako makapaniwala na mayroon talagang ganitong uri ng kaligayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat kong ibinaling si Isabel. Nahihiyas yang ngumiti at hinawakan ang aking kamay. Sa pagkakataong ito, mas aktibo ko siyang minahal. Ang maliliit na kamay ni Isabel ay humawa sa aking baba at hinawakan ko ang baywang ni Isabel at itinula siya ng buo. Umabot sa dulo ko. Mas lakasan mo pa. Mas lakasan mo pa. Bulong ni Isabel sa maliit na boses. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman namin na kami ay ganap na isa. Pakiramdam namin ay lumilikha kami ng sarili naming mundo sa maliit na isang silit na apartment. Pakiramdam namin ay huminto ang oras at pakiramdam namin ay kaming dalawa lang ang nasa mundo. Bayaw? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon. Hindi ko alam na ganito pala kita kagusto. Noong una, akala ko dahil lang malungkot ako. Pero ngayon, gusto talaga kita. Sa tingin ko mahal kita. Kumirot ang puso ko sa pag-amin na iyon. Hindi ko inaasahan ang salitang pag-ibig. Isabel, gusto mo rin ba ako? Oo, gusto kita. Sobra. Kaya anong gagawin natin? Magpapatuloy ba tayong makita ng palihim? Ito ay isang mahirap na tanong. Sa realistang pananaw, hindi namin pwedeng isapubliko ang aming relasyon. Kung malaman ng biyenan ko, malaking gulo ito at huhusgahan kami ng publiko. Makita tayo ng maingat sa ngayon. Hindi tayo pwedeng mahuli. Oh, alam ko. Umuwi si Isabel ng alas 4 ng umaga. Naisip ko sa aking silit ng mag-isa. Sinubukan naming lumayo, pero nabigo kami. Pakiramdam ko talaga hindi na kami pwedeng maghiwalay. Pagkatapos na araw na iyon, nagsimula kaming makita ng mas palihim. Pumupunta si Isabel sa aking silit pagkatapos niyang matapos ang trabaho sa convenience store o nakikita kami sandali habang nasa trabaho ang biyenan ko, pero mas naging maingat ako. Paano kung may makapansin? Paano kung maginala ang biyenan ko? Palagi akong nababalisa. Isang araw, sabi ni Isabel, "Bayaw, normal bang mabuhay ng ganito? Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong magtago at magsinungaling palagi kahit kasama ko ang taong mahal ko? Pag-ibig ba talaga ito?" Ito ay isang mahirap na tanong. Ganun din ang iniisip ko minsan. Isabel, alam kong hindi normal ang sitwasyon natin. Pero totoo ang puso ko, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi peke. Mahal din kita, bayaw. Sobra. Pero minsan, lahat niyang ito ay sobrang bigat. Ang masalita ni Isabel ay sumakit sa aking puso. Naisip kong pinapahirapan ko ang taong mahal ko. Isabel, kung mahirap, tigilan na natin. Ayos lang ako. Hindi. Ayokong tumigil. Kahit mahirap, mas mahirap kung wala ka. Kaya magtiis pa tayo ng kaunti. Magkakaroon din ng paraan. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang paraan. Darating ba ang araw na pwede na tayong magmahalan ng hayagan? Pero hindi ako pwedeng sumuko. Napakahalaga ng mga panahong ito kasama si Isabel. Bagamat mahirap at mapanganib, totoo ang pag-ibig na ito. Sa mga panahong iyon, may kakaibang sinabi ulit ang biyenan ko. Juan, parang nagbago ka talaga nitong mga nakaraang araw. Mas naging masaya ka kaysa dati. May nakilala ka bang mabuting tao? Hindi po. Nay, sa tingin ko dahil lang gumaganda ang negosyo. Pero para magbago ang isang tao ng ganito, dapat may espesyal na nangyari at makahulugan ang gamatangang biyenan ko. Napansin niya kaya, ng gabing iyon, nakaroon kami ng seryosong pag-usap ni Isabel. Isabel, sa tingin ko naghihinala na ang nanay mo. Naramdaman ko rin. Kakaiba ang tingin sa akin ni nanay nitong mga nakaraang araw. Talaga bang nahuli na tayo? Hindi ko alam. Pero malamang wala siyang matibay na ebidensya. Kailangan pa rin naming mag-ingat. Kung talagang nahuli siya, nakakatakot isipin. Ano kaya ang mangyayari kung malaman ng biyenan mo ang relasyon natin? Pero sa kabila nito, patuloy kaming nakita. Ganito yata ang pag-ibig. Kahit alam naming mapanganib, hindi kami makatigil, pero mas naging maingat at mas palihim lang kaming nakita. Ito ay para protektahan ang aming pag-ibig. Pagkatapos ng isa pang buwan ng tensyon na iyon,
may nangyaring talagang mapanganib. Sobrang delikado na hanggang ngayon ay nilalamig ako kapag naiisip ko ito. Noong Huwebes ng gabi, pumunta si Isabel sa aking silid pagkatapos ng kanyang trabaho sa convenience store tulad ng dati, pero may kakaiba sa araw na iyon, tila mas desperado si Isabel kaysa dati. Bayo, sobrang hirap ng araw ko sa convenience store ngayon. Anong nangyari? May lasing na customer na dumating at panay ang pambabastos sa akin at hindi ako tinulungan ng manager. Sobrang nakakatakot. Nanginginig si Isabel habang yakap-yakap ako. Kumirot ang puso ko nang makita ko siya. Ayos lang. Ligtas ka na ngayong nandito ka. Bayo, hindi ako pwedeng manatili dito hanggang umaga ngayon. Natatakot akong umuwi mag-isa. Karaniwang umuwi si Isabel bandang 3:00 ng umaga, pero sa araw na iyon, hiniling niyang manatili kasama ko hanggang umaga. Sa totoo lang, gusto ko ring manatili kasama si Isabel ng mas matagal. Sige, pwede kang umuwi ng medyo late ngayon. Anong sasabihin ni nanay? Okay lang. Minsan, kapag sinabi kong late ako dahil naglilinis ako sa convenience store, naiintindihan ni nanay. Nang gabing iyon, mas matagal kaming makasama. Gusto kong aliwin si Isabel ng mas malambing dahil sa hirap na dinanas niya. Bandang 5:00 ng umaga, mahimbing na natutulog si Isabel pagkatapos naming magtalik. Mas late kaysa karaniwan, pero sobrang komportable ng tulog ni Isabel kaya ayaw ko siyang gisingin. Tapos bigla, may narinig akong ingay sa ibaba. May kumakatok sa pintong tindahan ko. Juan, nagulat ako. Boses iyon ng biyenan ko. Bakit nandito ang biyenan kong 5:00 umaga? Nagising din si Isabel sa gulat. Hindi ba't boses ni nanay iyon? Malaking problema ito. Anong gagawin natin? Bakit nandito si nanay? Magtago ka muna sa banyo. Bababa ako para tingnan. Mabilis akong nagbihis at bumaba. Nakatayo ang biyenan ko sa harap ng pinto ang tindahan na may balisang ekspresyon. Nay, bakit po kayo nandito nang ganito kaaga? Juan. Nandito ba si Isabel? Kumabog ang dibdib ko. Hindi mo naman napansin, di ba? Si Isabel po, bakit po? Hindi siya umuwi kaninang madaling araw. Tumawag ako sa convenience store. At sinabi nilang maaga siyang natapos kagabi, kaya naisip ko kung nandito siya. Ay, hindi po siya pumunta dito. Saan po siya nagpunta? Kung gayon, saan siya nagpunta? Hindi rin niya sinasagot ang telepono niya. Sobrang nag-alala ang biyenan ko. Mukhang hindi pa nangyari ito kay Isabel dati. Pwede ba akong umakyat para tingnan? Sa itaas po. Baka may sakit si Isabel at dito nagpapahinga. Nang hindi mo nalalaman, hindi ko alam. Sabi ng biyenan ko, akyat daw siya. Ay, medyo makulo po sa itaas. Ayos lang, Juan. Titingnan ko lang si Isabel at alas na wala akong makawa. Naisip kong magmumukhang kakaiba kung tatanggi ako. Sige po, sandali lang, aakyat muna ako. Sabay na tayo. Hindi po. Nay, baka may sakit talaga si Isabel at natutulog. Titiknan ko muna at babalitaan ko kayo. Sige, tingnan mo agad. Mabilis akong umakyat. Nakatago si Isabel sa banyo at ang kama ay pareho pa rin nung makasama kaming natulog. Isabel, malaking gulo ito. Sabi nga nanay mo ayat siya. Anong gagawin natin? Magtago ka muna diyan. Ako na ang bahalang magpaalis sa kanya. Mabilis kong inayos ang kama at nilinis ang kwarto. At bumaba ako at sinabi sa biyenan ko, Nay, wala po siya sa itaas? Saan nagpunta si Isabel? Kakaiba. Kung gayon, saan siya nagpunta? Nagpunta ba siya sa bahay ng kaibigan niya? O baka? Tumunok ang telepono ko sa oras na iyon. Tumawag sa akin si Isabel mula sa banyo gamit ang kanyang telepono. Si Isabel po. Nagpanggap akong sumagot sa telepono at umarte. Hello? Isabel, nasaan ka? Hinahanap ka ngang nanay mo? Sa bahay nga kaibigan mo? Sige, sasabihin ko sa nanay mo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, sinabi ko sa biyenan ko, Nay,
Nasa bahay daw po ang kaibigan niya si Isabel. Nahirapan daw po siya sa convenience store at nagpunta para maghanap ng kaaliwan sa kaibigan niya. Naku, sana sinabi mo agad. Sobrang nagulat ako. Pasensya na po, Nay. Sa tingin ko nahihirapan si Isabel, pero kailangan ko paring tawagan siya. Uwi na ako para hintayin siya. Sa kabutihang palad, umalis ang biyenan ko. Pero kumakabok pa rin ang dibdib ko, sobrang delikadong sandali iyon. Umakyat ako at tinawagan si Isabel. Isabel, wala na si Nanay. Lumabas si Isabel sa banyo at maputla ang kanyang muha. Sobrang natakot ako, bayaw. Ako rin, muntik na tayong mahuli. Sa tingin ko naghihinala na si Nanay. Hindi siya karaniwang gumagawa nito. Tama, kailangan ko talagang mag-ingat mula ngayon. Bayaw, kailangan ko nang umuwi. Hihintayin ako ni Nanay. Sige, umuwi ka na agad. At dahil sinabi mong nagpunta ka sa bahay ng kaibigan mo, sabihin mo iyon. O, naintindihan ko. Pagkalis ni Isabel, naisip ko, ang nangyari ngayon ay sobrang delikado. Kung talagang umakyat ang biyenan ko, ang sugat pa lang ay magiging kahilahilakbot na. Nang hapong iyon, nakatanggap akong text mula kay Isabel. Bayaw, panay ang tanong ni Nanay. Saang bahay daw ngang kaibigan ako nagpunta? Bakit hindi ako nakontak? Anong sinabi mo? Sabi ko isang kaibigan mula sa eskwela. Inali daw ako ngang kaibigang iyon pagkatapos kong makipahiwalay sa boyfriend ko. Naniwala ba si Nanay? Sa ngayon. Pero naghihinala siya. Siguraduhin nating hindi na ito mauulit. Oh, sobrang natakot ako. Nang pumunta ako sa bahay ng biyenan ko ng gabing iyon, kakaiba ang kapaligiran. Seryoso ang ekspresyon ng biyenan ko? Hindi tulad ng dati. Juan, hindi ba't kakaiba ang kilos ni Isabel nitong nga nakaraang araw? Kakaiba po? Parang may iba kaysa dati. Ang ekspresyon niya, ang kilos niya, lahat? Ganun po ba? Hindi ko po alam. At kaninang umaga, hindi pa nangyari ito kay Isabel dati, pero nagugas siya ng pinggan sa kusina. At sobrang tigas ngang kanyang nga balika. Tila nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ngang biyenan ko. Siguradong stress lang si Isabel nitong mga nakaraang araw. Mahirap din ang trabaho sa convenience store, pero parang may iba. Kakaiba ang gamatang ang biyenan ko, tila talagang naghihinala siya. Nakaroon kami ng seryosong pag-uusap ni Isabel ng gabing iyon. Isabel, sa tingin ko talagang naghihinala na siya. Naramdaman ko rin. Kakaiba ang tingin niya sa akin buong araw. Siguro dapat na nating tapusin ang relasyon natin? Bayaw, huwag mong sabihin iyan. Pero kung patuloy kang ganito, malalaman ko kung talagang mahuli ka. Pero paano tayo mabubuhay nang wala ang bayaw ko? Sabi ni Isabel, humihikbi. Masakit din ang puso ko, pero kailangan kong mag-isip ng realistiko. Maging mas maingat tayo ng kaunti, mas madalang tayong makita sa ngayon. Oh, naintindihan ko. Ngunit pareho naming alam. Ang relasyong ito ay nagiging mas mapanganib at darating ang araw na magkakaroon ng talagang malaking krisis. Pero hindi kami pwedeng sumuko, masyado naming mahal ang isa't isa. Pero kailangan naming maging mas maingat pa para protektahan ang pag-ibig na ito, ngunit alam ko rin sa aking puso. Nababalisa ako kung gaano katagal pa maaring magpatuloy ang buhay na ito. Maari bang magpatuloy ang aming pag-ibig ng hindi natutuklasan? Pagkatapos ngang mapanganib na insidenteng iyon, naging maingat talaga kami. Mas madalang kaming makita at nagpapalitan lang ng text na talagang kailangan. Pero habang mas ginagawa namin iyon, mas lalo naming namimiss ang isa't isa. 2 linggo na yata ang nakalipas. Isang Sabado ngang hapon, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko tulad ng dati, pero kakaiba ang kapaligiran. Seryosong, nag-usap ang biyenan ko at si Isabel. At nang pumasok ako, bigla silang tumahimik. Nay, anong problema? Nandito na si Juan? Wala lang. Pero iba ang ekspresyon ng biyenan ko kaysa dati. Isang matigas na ekspresyon na para bang nakapag-desisyon na siya. Isabel,
pumasok ka sa kwarto mo. Opo, Nay. Pumasok si Isabel sa kanyang kwarto nang hindi tumitingin sa akin dahil doon hindi ako mapakali. Juan, mag-usap tayo sandali. Tinawag ako ngang biyenan ko sa sala. Kumabog ang dibdib ko. Hindi mo naman napansin ang relasyon namin, di ba? Juan, maging tapat ka? Ano ang namamagitan sa inyo ni Isabel? Nagblanko ang isip ko sa mga salitang iyon. Nahuli na ba talaga ako? Nay, ano po ang sinasabi ninyo? Juan, hindi ako kahapon lang ipinanganak. Naramdaman kong may namamagitan sa inyong dalawa. Nay, nung una akala ko'y imahinasyon ko lang. Pero nang makita ko kayong dalawa kamakailan, Nejing sigurado ako. Hindi ko alam kung paano sumagot. Kung itatanggi ko, pakiramdam ko hindi ko na kayo malilinlang pa. At kung aminin ko, natatakot ako sa kung ano ang mangyayari. Nay, Juan, palagi ko kayong itinuring na malapit kong kamag-anak. Kahit pagkatapos mawala ni Maria, itinuring ko kayong pamilya, nanginginig ang boses ng biyenan ko. Pero si Isabel, hipak mo siya. Hindi pwedeng mangyari ang ganitong relasyon. Nay, alam naming mali ito. Pero ano po ito? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Juan, may mga linya sa mundong ito na dapat panatilihin. Nagsalita ang biyenan ko na may luha sa kanyang mga mata. Kumirot ang puso ko dahil naisip kong binigo ko ang biyenan ko ng ganito. Pasensya na po. Nay, Juan, naintindihan ko kayong dalawa. Siguradong malungkot kayo at nahirapan. Pero hindi pwedeng ganito ang paraan. Tama po si Nay. Kung gayon, tapusin na natin ito ngayon. Ang masalitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang kutsilyo sa inyong relasyon. Pero wala akong magawa. Tama ang biyenan ko. Ano sa tingin mo si Isabel? Ganun din ang nararamdaman ni Isabel? Hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Noon ko lang naintindihan kung bakit iniwasan ni Isabel ang aking mamata. Nagkaroon na pala silang ganitong pag-usap ngang biyenan ko. Juan, nagpasya na si Isabel. Aalis siya sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Pupunta siya sa bahay nga kamag-anak namin sa Maynila at magsisimulang muli. Maghahanap siya ng trabaho doon at alis si Isabel? Nagulo ang isip ko sa bigla ang balita. Kailan? Mas mabuting tapusin na agad sa loop ng susunod na linggo? Pwede ba akong makipag-usap kay Isabel sa huling pagkakataon? Nag-isip sandali ang biyenan ko at tumango. Sige, dapat tapusin na ninyo sa huling pagkakataon? Pero dito, kung nasaan ako. Lumabas si Isabel sa kwarto. Pula at namamaga ang kanyang nga mata. Siguradong umiyak siya. Isabel, pasensya na bayaw. Anong ipinapatawat mo? Hindi ko kasalanan. Pero paano ko bibiguin si nanay ng ganito? Nakaroon kami nga huling pag-usap sa harap ngang biyenan ko. Hindi kami makayakap o makahawak sa kamay ngang isa't isa. Isabel, pumunta ka sa Maynila at mabuhay ng maayos. Bayaw, makahanap ka sana ng mabuting tao. Makahanap ka rin sana ng mabuting tao. Bayaw, hindi ko pinagsisisihan ang panahong magkasama tayo. Ako rin. Kahit ganito ang katapusan, totoo ang sinabi ko, tahimik na nanonot ang biyenan ko sa gilid, ang aming huling paalam. Ngayon, magpaalam na kayo? Sige, mabuhay ka ng mayos. Iyon ang huling pag-usap namin ni Isabel. Pakalipas ng 1 linggo, umalis talaga si Isabel. Nasa tindahan ako ng araw na iyon, hindi ko siya sinadyang ihatid. Naisip kong, mas magiging mahirap kung pupunta ako. Tumawag sa akin ang biyenan ko ng gabing iyon. Juan, ligtas na umalis si Isabel. Nakatanggap ako ng tawag na nakarating na siya sa Maynila. Ganun po ba? Juan, ikaw rin, magsimula kang muli. Makahanap kang mabuting tao at mabuhay ng masaya. Opo, Nay, at huwag ka munang pumunta sa bahay ko. Sa tingin ko kailangan nating ng oras para ayusin ang ating nga damdamin. Sige po. Ganun natapos ang lahat. Ang pag-ibig ko kay Isabel at ang relasyon ko sa bahay na iyon ay lumipas sa loob ng ilang buwan pagkatapos nun. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil naisip ko si Isabel.
Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Nagpatakbo akong tindahan ng lechon manok at tiniis ang bawat bagong araw. Isang araw, nagpadala akong text sa biyenan ko. "Hello po, Nay, si Juan po ito. Kumusta na po kayo?" Pakaraan ng ilang sandali, nakatanggap akong reply. "Juan, mayos din ako. Mayos ka rin?" Sabi ni Isabel, mayos daw siya sa bago niyang trabaho sa Maynila. "Mabuti naman po." "Nay, alagaan niyo rin po ang sarili ninyo." "Salamat, Juan. Sana puro magagandang bagay na lang ang mangyari sa iyo." Pagkatapos kong matanggap ang text na iyon, nagpaalam ako kay Isabel sa aking puso sa huling pagkakataon. "Mabuhay ka ng maayos, Isabel. Maging masaya ka." Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang aming pag-ibig ay maikli, ngunit ito ay totoo. Kahit na ito ay isang relasyong hindi katanggap-tanggap sa lipunan, tunay akong naging masaya sa bawat sandali. "Ano kaya ang ginawa mo? Paano kung gumawa kami ng ibang desisyon nun? Kung buong tapang kong sinabi sa biyenan ko at hiniling ang kanyang pangunawa? O kung magkasama kaming lumayo?" Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Hindi lahat malulutas ng pag-ibig lang. Minsan, may mapag-ibig na kailangan mong isuko at magalinyang kailangan mong panatilihin. Mag-isa ako ang nabubuhay ngayon, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Ang nga panahong iyon kasama si Isabel ay ang pinakamasiding sandaling aking buhay. At kung sakaling makita kami muli sa pamamagitan ng tadhana, marahil ay may pagmamalaki ko ng magmahal nun, ngunit sa ngayon, sa tingin ko tama na bawat isa sa amin ay mabuhay na sarili naming buhay sa aming sariling lugar. Ang pag-ibig ay minsan ganito. May simula at katapusan, at ito ay walang hanggan lamang sa ating mga alaala. Ngunit kahit ang mga alaala na iyon ay sapat na para magpasalamat ako sa pag-ibig na iyon. Ano sa tingin mo? Tama ba ang aming pinili? Pakiusap, sabihin ninyo ang inyong opinyon sa mga komento. At pakiusap, mag-subscribe at mag-like. Babalik ako na may isa pang kwento sa susunod. Ano sa tingin mo? Isang napakakomplikadong kwento. Isang ipinagbabawal na pag-ibig na nagsimula sa isang bayaw at isang hiwalay na asawa na nag-alip sa kalungkutan ng isa't isa. At isang hiwalayan na kailangang piliin sa harap ng katotohanan. Pareho silang tunay na nagmahalan, ngunit may linyang hindi dapat tawirin sa mundo. Isang relasyon na nagsimula sa pangalan ng pamilya ay naging pag-ibig, ngunit sa huli, wala silang pagpipilian kundi maghiwalay dahil sa relasyong pampamilya na iyon. Ano sa tingin mo? Kung ikaw ay nasa posisyon ni Juan, anong desisyon ang gagawin mo? Iwan mo ba ang lahat at magsisimula ng bagong lugar kasama si Isabel? O tatanggapin mo ba ang katotohanan at pipiliin ang maghiwalay? At ano kaya ang naisip ng biyenan? Naintindihan niya ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa, ngunit sinabi niyang kailangan nilang panatilihin ang linya. Pakiusap, sabihin ninyo ang inyong tapat na opinyon sa mga komento. Walang tamang sagot sa pag-ibig. Gayunpaman, minsan may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-ibig. Nagsimula sina Juan at Isabel nga mga bagong buhay sa kani-kanilang lugar. Sabi nila, masakit na alaala iyon, ngunit isang pag-ibig na walang pagsisisi. Sana kung kailangan mong gumawa ng ganitong pagpili sa iyong buhay, gagawa ka ng matalinong desisyon. Kung nakatulong ang video ngayon, pakiusap, mag-subscribe at mag-like, at siguraduhin ayon ang notification. At kung may kilala kang nahihirapan sa mga katulad na issue, paki-share ang video na ito. Anong kwento kaya ang ilalabas ko sa susunod? Kung mayroon kang kwentong gusto mong marinig, pakiusap mag-iwan ng komento. Kung gayon, magkita tayo sa susunod na video.